Ang babaeng nakasuot ng maskara ng pusa ay nagpanggap na lalaki. Pagkatapos ay sumugod sa basketball court, lumipad siya at sinipa ang nambubuli na nananakit sa isang tao. Pagkatapos ay patuloy na inaatake ang kalaban. Sa huli, sa isang suntok, kailangan niyang parusahan ang mga halimaw na ito. Ang pangalan niya ay si Min, dating kampyon na boksingera na nanalo ng maraming parangal. Para mabayaran ang utang ng kanyang ama, napilitan siyang magpanggap na natalo. Bilang resulta, nabunyag ang sitwasyon at siya ay tinanggal sa pambansang koponan. Para makapagpatuloy sa pagkita ng pera, sinubukan ni si Min na mag-aral para makapasok sa serbisyo sibil. Ngunit hindi niya alam na ganoon na pala kagulo ang paaralan ngayon. Ang mga anak ng mayayaman na umaasa sa pera at kapangyarihan ay nambubuli sa lahat. Binubuli nila ang mga kaklase at hindi man lang nila iginagalang ang mga guro. Ang estudyanteng ito ay si Sukang, siya ang bully sa paaralan. Ang tatay niya ay opisyal ng gobyerno, ang nanay niya ay ang pinakatanyag na abogado sa rehiyon. Ang tiyuhin niya ay chief ng police station, kaya naman siya ay sobrang spoiled at walang sino man ang pinapansin. Itinuturing niyang kasiyahan ang pambubuli sa mga kaklase. Ang mga guro sa paaralan ay natatakot mawalan ng trabaho kaya walang magawa. Sa unang araw ni si Min sa paaralan, ipinakita sa kanya ng kasamahan ang isang. Ang video na ito ay nagpapakita kay Sukang na nambubuli sa isang matandang babae. Sa bawat pagkakataon, umaasa siya sa kanyang pamilya para makaiwas sa parusa. Pinayuhan siya ng mga kasamahan na huwag nang makialam, at pinakamainam na magkunwaring walang nakita kay Sukang. Dahil ang kanilang guro ay pinilit hanggang mamatay dahil sa pakikialam. Ilang araw ang lumipas, nasaksihan ni si Min si Sukang na nambubuli sa isang kaklase. Isinuot niya ang plastic bag sa ulo ng kaklase at pagkatapos ay malakas na sinipa ito papunta sa dingding. Para mapanatili ang kanyang trabaho, nagpa siya si Min na magkunwaring hindi nakita. Ngunit nang makita niya ang paghihirap ng estudyante, nagpa siya pa rin siyang kumilos. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagpapanggap, pansamantalang nakatakas ang estudyante. Naitago rin ni si Min ang kanyang tunay na lakas. Ang estudyanteng nailigtas ay si Jin Hyung, na pinalaki ng kanyang lola. Isang araw, habang nagbebenta ng kimbap ang lola niya sa labas ng paaralan, inasar sila ni Sukang. Para iligtas ang kanyang lola, kinailangan niyang maging punching bag nila. Mula noon, araw-araw siyang binubuli. Sinubukan ding humingi ng tulong ni Jin Hyung sa pulisya, ngunit sinabi ng pulisya na kulang sa ebidensya, kaya hindi sila makapag-file ng kaso. Sa panahong iyon, patuloy siyang inaatake at sinasaktan ni Sukang. Nang nakita ni Jin Hyung na may katarungan si Min, at nakiusap siyang tulungan siya, ngunit probationary period pa lang ni si Min. Para mapanatili ang trabaho niya, hindi siya agad pumayag. Pag-uwi niya, pinag-isipan ng matagal ni si Min ang bagay na ito. Ang katarungan ay nagtulak sa kanya na tumulong. Noong gabing iyon, sumulat siya ng liham ng reklamo para sa kagawaran ng edukasyon. Kinaumagahan, nilapitan ni si Min si Sukang para kausapin siya. At pinayuhan siyang huwag ng mangbuli ng mga kaklase. Ngunit hindi niya pinansin ang sinabi niya, lalo pat isa siyang baguhan. Sinabi pa niya kay si Min na umalis na siya kung hindi ay ipapalasap niya rito ang suntok. Wala nang magawa si Min kundi bumalik sa opisina, ngunit hindi niya inaasahan na napakainit ng sitwasyon doon. Nabalitaan ng ina ni Sukang na inireklamo ang anak niya. Agad siyang nagdala ng mga tao para hanapin ang principal at ipinahayag na hahanapin niya ang nagsumite ng reklamo at ipapabilanggo ang taong iyon. Sa harap ng matinding kapangyarihan, ang principal ay parang asong nakayuko ang buntot. Nakiusap siya na lumabas na ang nagsumite ng liham ng reklamo. Ayaw ni si Min na madamay ang ibang tao, kaya lumuhad siya at umamin ng pagkakamali. Pinagsalitaan siya ng masama ng ina ni Sukang. Wala nang magawa si Min kundi yumuko at humingi ng paumanhin pagkatapos. Si Sukang ay nagbanta pa rin sa principal na huwag paalisin si Min. Gusto niyang ay paranas kay si Min ang paghihirap noong gabing iyon. Si Min ay nakaupo ng malungkot mag-isa sa convenience store. Hindi inaasahan, dumating si Sukang kasama ang kanyang mga kaibigan. Mahigpit siyang hinawakan nito at pinakuha ng litrato ng kanyang mga kaibigan. Pinilit siyang bumalik sa kanya at binalaan siyang sumunod ng maayos. Kung hindi, gagawin siyang mas malala pa sa kamatayan. Hindi pa nakakakita si Min ng ganoong kasamang tao. Gusto niyang bagbogan ng salbahing ito ngayon. Buti na lang at napigilan siya ng empleyado ng convenience store sa tamang oras. Kaya wala namang nangyari, pinayuhan siya ng kasamahan niyang huwag nang makialam sa gulo ng iba. Ang pamilya ni Sukang ay may kapangyarihan at impluwensya. Paano sila lalabanan ng 6 na tao na tulad nila? Bakit mo isusuko ang kinabukasan mo para sa isang taong hindi mo naman kilala? Si Min ay malungkot na naglalakad. Sa huli, wala siyang nagawa, ang salbahing iyon. At sa sandaling iyon, may isang lasing na bumangga sa kanya. Yumuko pa rin siya para humingi ng paumanhin sa kausap niya. Hindi niya inaasahan na aabusuhin pa ito ng lalaki at sinaktan siya. Si Min ay tila nagkamalay. Ano ba ang mali niyang nagawa? Ano ba ang mali ni Jin Hyung?
Kung hindi sila kayang protektahan ng batas, bakit mo pa kailangang sundin ang batas? Nalutas na ni Simin ang kanyang pagkalito, at ang mabangis na hayop sa loob niya ay nagising. Isang suntok ang pinakawalan niya at pinatumba ang lasing. Pagkatapos, hinanap niya ang nag-iinsulto kay Sukang sa basketball court gamit ang maskara ng pusa. Sumugod siya at binugbog ito, kahit na may alam ding laban si Sukang. Ngunit wala siyang laban kay Simin. Buti na lang at dumating agad ang pulis, napilitang tumakas si Simin. Ang mga naipong sama ng loob sa kanyang puso ay sa wakas ay naibuhos. Nakahiga sa lupa si Simin, nakakaramdam ng ginhawang hindi pa niya naranasan kailanman. Ngunit hindi niya alam na nasaksihan ng estudyanteng si Baeong Jin ang lahat ng ginawa niya. Si Baeong Jin ay isa ring biktima ng pambubulag ni Sukang. Kaya't lumapit siya sa boxing coach. Umaasang isang araw ay makakaganti siya. Nang makita niyang magaling makipaglaban si Simin, ginawa niya itong idolo. Kinaumagahan, kumalat sa buong paaralan ang balita na si Sukang ay sinaktan ng taong nakasuot ng maskara ng pusa. Tuwang-tuwa ang mga estudyanteng galit sa kanya. Lubhang napahiya si Sukang at nagalit ng todo. Alam niyang may taga-eskwela ang gumawa nito. Nanumpa siyang hahanapin ang taong ito para pagbawalan ang galit niya kay Jin Hyung. Hinubere nila ito at tinakpan ng plastic bag ang ulo. Pinabili siya ng noodles at kung hindi siya makabalik sa oras, papaluin siya. Dahil sa sobrang takot ni Jin Hyung, napilitan siyang sundin si Baeong Jin na magtrabaho pa sa tindahan ng noodles, at nakita niya ang kalagayan nito. Agad niyang sinabi ito kay Simin, at isinalaysay ni Baeong Jin ang lahat kay Simin. Alam na niya ang pagkatao mo, umaasa akong tutulungan mo si Jin Hyung na mailigtas ang buhay. Si Sukang at ang mga kaibigan niya ay naglalaro ng bilyar. Si Simin na nakasuot ng maskara ay dumating at agad silang nag-away. Gusto ni Sukang na tanggalin ang maskara ni Simin para makita kung sino talaga ang nasa likod ng maskara. Ngunit dahil mahina siya, pinagtulungan siyang bagbogan ni Simin. At sa sandaling iyon, si Jin Hyung ay sumugod na may hawak na kutsilyo. Hindi na niya ito matiis at handa na siyang isama si Sukang para mamatay silang dalawa. Nang makita ni Simin na lumalala ang sitwasyon, mabilis siyang kumilos para pigilan ito, ngunit nagresulta ito sa pagkakahiwa ng kanyang kamay. Dahil sa sobrang takot, nabaliw si Jin Hyung at sinigawan niya si Sukang, tinawag itong demonyo. Hindi na siya natatakot mamatay, kahit kapalit ng buhay niya. Nang makita si Jin Hyung na parang baliw, labis na nasaktan si Simin ngunit kailangan niyang umalis. Sa oras na iyon, labis na naguluhan si Sukang. Bakit ang taong nakikipaglaban sa akin ay siya pang nagligtas sa kanya? Sino ba talaga ang kalaban? Sa ospital, nawalan ng malay si Simin dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Nang malaman ng kanyang ama na binubuli ang kanyang anak, nagsuot siya ng maskara para hanapin at harapin ang mga iyon. Hindi niya inaasahan na hindi niya matatalo ang mga kabataan at siya pa ang pinatungan ni Sukang sa mesa. Sasalpukan ko siya ng todo kinabukasan. Hinaranggan ni Sukang ang lahat ng labasan at pasukan, sinisiyasat ang bawat estudyante. Ang kaliwang kamay ng nagsuot ng maskara ng pusa ay sugatan. Basta't nasa loob siya ng paaralan, tiyak na mahuhuli siya. Wala siyang nahanap na kahit anong impormasyon, nawalan na ng pasensya si Sukang. Hinablat niya ang buhok ng isang babaeng estudyante at hinayla ito sa pasilyo. Binalaan niya ang nagsuot ng maskara ng pusa na kusang lumabas. Kung hindi, araw-araw niyang pahihirapan at aalipinin ang mga estudyante. Ngunit ilang araw na siyang naghahanap pero wala pa ring nakikita. Ang alam lang niya ay mga 1.75 metro ang taas ng kabilang panig. Napansin ni Sukang na iniiwasan ni Simin ang mga estudyante. At patuloy siyang gumagawa ng mga kilos na umiiwas na parang mga galaw ng depensa ng taong may suot na maskara. Agad siyang naghinala na si Simin ang taong may suot ng maskara. Kaya kinontrol niya ito at tinakat na makipaglaban sa kanya. Kung hindi siya papayag, ilalabas niya sa internet ang video ni Jin Hyung na may hawak na kutsilyo at nagbabantang pumatay. Pagkatapos ay ipagbibigay alam niya sa pulisya para arestuhin ang tao at sirain ang buhay nito. Para mapanatili ang trabaho, hindi pumayag si Simin pagkatapos mismo ng pagtuturo. Natanggap ni Simin ang request ni Jin Hyung na lumipat ng paaralan. Nagtataka siya dahil sinabi ni Jin Hyung na mahirap ang kanilang sitwasyon. At hindi niya kayang bayaran ang mahal na tuition fee para sa paglipat. Kaya pumunta siya sa bahay ni Jin Hyung para alamin ang dahilan. At nasumpungan niya itong gagawa ng isang kalokohan. Si Jin Hyung ay nasa bingit na ng kawalan at labis siyang nagsisisi dahil hindi niya maprotektahan ang kanyang lola. At nag-aalala dahil aksidenteng nasaksak niya ang taong may suot na maskara. Nang makita ni Simin si Jin Hyung na ganoon kahirap, labis siyang nasaktan. Niyakap niya si Jin Hyung at pinayuhan siyang ipaubaya na sa kanya ang iba pang bagay. Sa sandaling ito ay hindi na siya magtitiis pa pagkalipas ng ilang sandali. Nagkabit ang paaralan ng banner para sa kompetisyon ng boxing. Ang nakasuot ng maskara ng pusa ay lalaban sa bully na si Sukang.
Nagkagulo ang lahat ng estudyante at bumili ng maskara ng pusa, para suportahan ang bayaning tatalo sa salbahing iyon. Sa araw ng laban, lahat ng estudyante ay nagtipon sa ilalim ng ring. Si Min ay dumating para hamanin siya at nakita niyang sinusuportahan siya ng lahat. Nag-aalab ang kanyang sigasig na parang bumalik sa kanyang maluwalhating mga taon ng pakikipaglaban. Sa pagkakataong ito, lalaban siya para sa katarungan. Bago ang laban, pumunta si Jin Hyung para suportahan siya. Niyakap ni si Min si Jin Hyung at tila nagising siya sa pakiramdam na ito ay katulad ng yakap ni si Min sa kanya noon. Napagtanto niya na si Min pala ang pusa na may maskara. Nagsimula ang laban at sa unang round, si Sukang ay nakipaglaban ng matindi. Halos hindi makagalaw si Min, lumabas na bago pa man magsimula ang laban. Nagsagawa siya ng matinding pagsasanay, at ang kanyang kasanayan at pisikal na lakas ay lubos na umunlad. Hindi kinaya ni si Min, patuloy siyang inaatake sa mukha, pagkatapos ay paulit-ulit na sinuntok sa ulo si Min. Hinawakan niya si Sukang para pigilan ito, ngunit siya ang nasipa sa laban. Nagkalat ang buhok ni si Min, nagulat ang lahat, hindi nila inakala na babae pala ang bayaning sinasamba nila. Ang mga manonood sa ibaba ay sumisigaw at nag-cheer para sa kanya. Gusto ni Sukang natanggalin ang maskara para makita ng lahat. Habang siya ay nagmamalaki, sinamantala ni si Min ang pagkakataon para umatake. Kung may pagkakaiba sa lakas, gagamitin niya ang kanyang galing. Si Min ay lumundag gamit ang lakas para sipain ang ulo ni Sukang. Pagkatapos ay tinanggal niya ang maskara ng pusa, ngayon ay paiyuyukurin niya si Sukang. Gaya ng ginawa nito sa ibang mga estudyante, sumabog ang mga manonood sa ibaba. Si Min ay ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake kay Sukang, nag-aalala ang principal na baka maghayganti ang mga magulang ni Sukang. Pinahinto si Min, kung hindi ay tatanggalin siya sa trabaho. Ngunit hindi na siya nag-abala pa, hindi niya pinansin ang sinabi ng principal. Ipinaramdam pa rin niya kay Sukang ang sakit hanggang sa maitapon niya ito palabas ng ring. Hinayla niya ito sa harap ni Jin Hyung para humingi ng tawad. Sa pagtatapos ng pelikula, sa paghikayat ni si Min, ang mga estudyanteng dating binubuli ni Sukang ay isa-isang nagsumbong sa istasyon ng pulisya, at agad itong napansin ng media. Dahil sa pressure mula sa publiko, nagsimulang mag-imbestiga ang pulisya. At sa wakas ay naparusahan ng nararapat si Sukang. Ito ang buod ng pelikula. Brave Citizen, sa tingin ninyo, maganda ba ang pelikulang ito? Kung sa tingin ninyo ay maganda, mag-comment ng numero 1. Kung sa tingin ninyo ay ordinaryo lang, mag-comment ng numero 2. Salamat sa inyong pagsubaybay. Paalam at kita-kits ulit.